Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At i-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, okay? Sa luwa, before the midterm elections, President Marcos has ordered an investigation into the operations of Prime Water. So may update na po ba dito? Ongoing pa rin po ba yung investigation ng luwa at may commitment na rin po ba yung Prime Water para ayusin yung kanilang serbisyo, at least even for the province of Bulacan po? Ayoko pong pangunahan pero most probably malapit-lapit na po na makapagbigay ako sa inyo ng detalye patungkol dyan. Hindi po ito tinutulugan lagi naming fina-follow up ang pag-iimbestiga dito. Bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon, baka po ilabas na po namin. May timeline po ba na binigay si Presidente sa investigation? Ayoko po magsabi by next week, pero basta medyo malapit na po. By next week. Basta malapit na po. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we get the stand of the President on the proposal to extend the terms of office of barangay and sangguniang kabataan elections from 3 years to 6 years? Actually po, ang extension ng terms ay nasa pagdidiscuss pa po sa Kongreso at iginagalang naman po ng Pangulo ang legislative process. Pero nais din pong ipabatid ng Pangulo kung ano man ang pagbabago. Ito po ay dapat na naaayon sa adhikain na magkaroon ng mabuting local governance at pag-unlad ng komunidad. Pero sa ngayon po ay hindi po natin masasabi kung anong stance ng ating Pangulo. Kailangan po maibigay sa kanya muna ang kompletong detalye patungkol po dito. Ganon din po ba dun sa possibility ng postponement ng BSKE na dapat nakaschedule December 2025 po? Tuloy po yan hanggat wala pong naibibigay na batas kung ito ay ika-cancel or ipapa-postpone. Maraming salamat, Leth. Next question, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Regarding po sa mataas na presyo ng baboy sa bansa, especially po yung farm gate na binabanggit ng mga hauler, 250 to 265 pesos daw po. Medyo hindi na nila kaya. Ang presyo po ng baboy sa palengke ay nasa 400, higit sa 400 pesos. Ano po ang direktiba ng Pangulo para po mapababa yung presyo ng baboy sa bansa? Lagi pong ninanais ng Pangulo na maibigay ang pinakamababang presyo sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Ayon naman po sa kay Secretary Tio Laurel, ang pagtaas po sa ngayon ng presyo ng baboy, pero aalamin po natin muna rin ang detalye dito kung gano'n nga ba tumaas nga ba, o pareho lang. Pero ayon sa kanya, tumataas minsan ang presyo ng baboy, dulot na rin po ng African swine fever. Pero dahil po diyan ay tumutugon po ang DA at mayroon pong programa tungkol sa hog repopulation program at ang pag-roll out po ng ASF vaccine. At ayon din po kay Secretary Tio Laurel, nag-allocate na po ang DA ng halagang 1.6 billion pesos para po makabili ng 13,000 finishers at 30,000 breeders to produce 1 million finishers while waiting for the ASF vaccine. Ilan lamang po ito sa kanilang magiging gawain para po maibsan po kung ano man po ang naranasang pagmahal ng presyo ng baboy sa kasalukuyan. Follow-up lang po. Ang sinasabi po nga, dinadahilan nga daw po ng mga hog raiser, at saka yun yung dinadahilan din ng DA, yung ASF. Ang sabi po ng mga hauler, at saka yung mga mamimili, sila din naman po ay apektado ng African swine fever. So hindi po ba maaring makausap din ng ahensya, especially ng DA, ang mga hog raisers para po yung presyo tila hindi ata control po ng DA yung pagpipresyo po ng mga hog raisers sa farm gate price ng buhay na baboy? Katulad din po na sinabi ng ating Pangulo, hindi tayo basta-basta po magdidikta kung ito naman po ay makaka-apekto sa ibang mga stakeholders. Inaaral po ito para balanse po ang maging resulta, balanse sa consumer, balanse po rin sa mga hog raisers.
Thank you po. Maraming salamat, Eden. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Doon po muna sa na-mention po nila na legal review nung sa agreement between SIPCOR and Pro-Cielco. Yung ano po yung magiging conditions po nung review? At saka mag-i-start po ba yun after nung 6 months na binigay ni Pangulo or before, kahit ngayon po mag-i-start na yung review? Ngayon po, pinapaumpisahan na po ang tungkol sa Sikihor, sa SIPCOR. At meron na pong direktiba ang Pangulo at kung ano man po ang mangyayari po dito sa malalimang pag-iimbestiga, maaari pong magkaroon ng pag-cancel ng anumang kontrata. Pero depende po yan. Hindi ko po sinasabi na ito yung maaari mangyari. Depende pa po yan sa pag-iimbestiga kung ano po ang kalalabasan nun. Tapos magfa-follow up na lang rin po ako dun sa na-mention ni Pangulo kahapon yung regarding po sa LUWA, yung sa Bulacan naman po. Meron na pong update regarding po dun sa ano? Meron. At ito po ay dahil nga ipinag-utos kaagad ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga ang LUWA at base na nga rin po kay President Joy Salonga, meron na pong naganap na pag-uusap sa pagitan po ng City of Malolos Water District at kasama po ang Prime Water. Sa Malolos po ito. Okay? Yun po sa kanila. Kailangan po magkaroon ng improvement sa water supply service sa dalawang affected barangays. Nangako po ang Prime Water na i-repair ang pump station by June 13, 2025. At makikipag-coordinate din po sila na sa drainage contractor para po maisaayos din po. Ito po ay sa pagitan din po ng CMWD and Prime Water para ma-restore po yung damaged main line. Water is expected to return to normal levels upon completion of the repair and restoration of damaged pipelines before school opening. So, abangan po natin ang magiging trabaho ng Prime Water kung tutupad sila sa kanilang pangako sa LUWA. Paano po pag hindi po na-achieve yung target po ng Prime Water? Tignan muna po natin. Bigyan natin sila ng chance. Although marami na nagrereklamo sa Prime Water, bigyan natin sila ng chance. Dahil ang sabi naman po nila, sila yung naglilingkod sa bayan. Thank you po. Maraming salamat, Sam. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, mukhang decided talaga si Pangulo na papanagutin yung SIPCOR kung hindi makakatugon doon sa problema. At anong hakbang, yung posibleng hakbang, Yusek, yung pwedeng gawin ng pamahalaan kung sakasakaling hindi makatugon ang SIPCOR doon sa obligasyon nito? Sa ngayon po, binanggit po natin, mabilis ang pagtugon sa problema para po maibsan ng dinaranas na hirap ng mga kababayan natin sa Sikihor. So, dahil nasa ilalim ng state of calamity ang Sikihor, maaari na po maggamit ang calamity fund para sa agarang aksyon at para mabawasan din ang delay sa implementasyon ng mga proyekto at mapigil din po ang labis na pagtaas ng presyo ng bilihin. At yun nga po, yung mga genset po ay ipapadala. Yan po ang pinakamabilis na maisagawa ngayon para maibsan po ang kahirapan ng ating mga kababayan sa Sikihor. Yusek, for the record, sino po ba may-ari ng SIPCOR? Ang SIPCOR po, kung saan po nakakaranas, kung sino po yung nagmamanage at nagmamayari, Ang SIPCOR po, na siya pong nagmamanage ng kuryente or yung power provider sa Sikihor, ay pag-aari pa rin po ng Villar Group of Companies. Ang SIPCOR ay pag-aari rin po ng Villar Group of Companies. At kaya po minamadali po ng Pangulo
na makausap po ang SIPCOR para sa mas mabilisang pagtugon sa problema. Dahil kung tutusin po, hindi po ito bagong problema. Dapat noon pa po ito natugunan. Ang sabi nga po nila, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. We hope that they will not abandon their obligations to their friends in Siquijor. Yusek, follow-up lang. Gaano na ba katagal yung problema doon sa Siquijor? Okay. Tayo po ay nagpapaimbestiga pa dahil mukhang matagal-tagal na rin po ito. Kaya nga po nag-declare na po ng state of calamity at meron po akong records dito at ibibigay ko na lang po sa inyo siguro ang mga detalye. Thank you, Alvin. Follow-up question, Clay Padilla. Good afternoon po, Yusek. Yusek, nabanggit niyo po pwedeng makansela yung kontrata. Pero what violations or consequences pa po SIPCOR may face for failing to provide 24/7 power supply? And what case can be filed? Also po, na-assess na po ba, masasabi po ba that Siquijor is losing millions of money dahil po sa crippling power crisis? Sa ngayon, hindi ko po masasabi yung pinakadetalye kung ano ang maaaring solusyon. Dahil definitely po, ang gobyerno ngayon ang tumutugon para maibsan ang problema sa Siquijor na supposed to be dapat hindi po sinasagot sana ng gobyerno dahil nga mayroong private companies na dapat or kooperatiba na dapat na tumutugon sa problema ng mga kababayan natin sa Siquijor. Pero ngayon ito ay papasanin ng gobyerno. Karagdagang gastos sa kapabayaan ng iba. So, titignan na lang po natin ang mga detalye patungkol po dito. Maraming salamat, Clay. Next question. Follow-up question, Pia. Ma'am, Gutierrez. yung sa LUA, before the midterm elections, President Marcos has ordered an investigation into the operations of Prime Water. So may update na po ba dito? Ongoing pa rin po ba yung investigation ng LUA at may commitment na rin po ba yung Prime Water para ayusin yung kanilang serbisyo, at least even for the province of Bulacan po? Ayoko pong pangunahan pero most probably malapit-lapit na po na makapagbigay ako sa inyo ng detalye patungkol dyan. Hindi po ito tinutulugan lagi naming fina-follow up ang pag-iimbestiga dito. Bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon, baka po ilabas na po namin. May timeline po ba na binigay si Presidente sa investigation? Ayoko po magsabi by next week pero basta medyo malapit na po. By next week. Basta malapit na po.